وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وعلى أصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد فيا عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله تعالى حيث أمركم بذلك ربكم جل في علاه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin liban kay Allah. At tayo rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propeta ni Allah, sugo ni Allah. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nananatili na naglalakbay sa mga araw na kung saan napapaloob sa buwan ng Ramadan. Mga araw na kung saan pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala, na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga araw na pinakamainam sa Kanya. Mga araw na kung saan ang mga gawain na maaari nating maigugol para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mudha'afa. Ito ay dinodoble sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 70 times. Ang isang gawain ng bawat isa sa atin na maaari niyang maisagawa sa ibang buwan ay isa sa paningin ni Allah. Ngunit dodoblehin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 70 beses times na pagkadoble sa gawain na maiaalay mo sa loob ng buwan ng Ramadan. At ang mga nawafil, mga sunnah na iniaalay natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na wajib, katumbas ng obligadong mga gawain. Ito yung mga gawain na kung saan maaari nating gawin sa mga nakaligtaan nating mga ibada, naiwan nating mga sala, naiwan nating na mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na yung kabilang sa mga kabayaran ng mga gawain na naiwan natin, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tandaan na ang buwan ng Ramadan, hindi lamang napapaloob rito ang pagsasagawa ng pag-aayuno, pagkagutom, at pagkauhaw. Bagkus binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung napakalaking hikmah, napakalaking dahilan kung bakit tayo nagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, la'allakum tattaqun. Upang kayo ay magkaroon ng totoong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ang pinakapangunahing
da'wa, pinakapangunahing sermon sa buwan ng Ramadan. Ang katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala ng totoong pagkatakot sa Kanya. So, ang pagkakaroon ng takot na itinuturo sa atin ng buwan ng Ramadan ay hindi lamang umiikot sa pagkauhaw at pagkagutom. Bagkus tinuturoan tayo ng buwan ng Ramadan ng iba't ibang uring pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na mga bagay na hindi natin isinasagawa sa hindi buwan ng Ramadan. Kahalintulad na lamang mga magulang ang pagsasagawa natin ng Salatul Tarawih, pagsasagawa natin ng Salatul Tahajjud, na hindi naman natin kadalasan ginagawa sa ibang buwan ng Ramadan. Hindi sa buwan ng Ramadan, bagkus tayo nagpaparami sa loob ng buwan ng Ramadan. Kahalintulad na lamang halimbawa ng pagbibigay natin ng kawang gawa, na maaaring ilan sa atin na hindi niya isinasagawa ito, liban na lamang ng pinapaloob niya sa buwan ng Ramadan. Dahil naunawaan natin na ang paggawa ng kabutihan sa loob ng buwan ng Ramadan ay mudha'afa. Ito ay dinodoble sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong ating tatalakayin sa araw na ito ay ito yung pangalawang pangunahin na itinuro ng buwan ng Ramadan na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ano ito, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ito yung pagmamahal natin sa akhlaq na ibinaba sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan, buwan ng Ramadan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, unzila fihi al-Quran. Dito yung mga araw na kung saan ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang revelasyon, ang talata ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawang uri ang binanggit ng mga ulama na pagtalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Una rito, nang naitalaga ito sa Lauhil Mahfuz, na kung saan isang beses ito ibinaba sa Lauhil Mahfuz, ito yung napapaloob sa buwan ng Ramadan. Pangalawang revelasyon ng pagbaba ng mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala ay paisa-isang ibinaba sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakadepende ito sa mga pangyayaring nagaganap sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years na pagiging propeta ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kaya ginawang dakila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan ng Ramadan, kabilang dito, dahil dito na italaga ang pagbaba, revelasyon ng banal na Quran. Lahat ng bagay na kung saan naiuugnay dito ang mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagawang pinakamainam ni Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha. Ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala naging ang Laylatul Qadr. Ito yung aabangan natin sa last 10 days ng Ramadan. Ang gabi ng Laylatul Qadr, dahil dito yung araw na kung saan ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran sa Lauhil Mahfuz. Sa Laylatul Qadr, kaya naging pinakamainam na gabi ang Laylatul Qadr, na kung saan dito natin hanapin sa 10 araw, huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Ginawang pinakamainam ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng propeta, si mahal na propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sa kadahilanan, kabilang dito sa mga dahilan, dahil ibababa sa kanya ang pinakamainam na aklat. Ito ang banal na Quran. Lahat ng bagay na uugnay, kahalintulad din sa atin, na binanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam sa bawat isa sa atin ay yung mga taong nagtataglay ng kaalaman sa relihiyon ni Allah, lalong-lalo na sa mga ayat na ipinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang banal na Quran. Tandaan mga magulang, mga kapatid, na sa pagpapahalaga natin sa pagbabasa, pagtingin, pagsasabuhay, paghahatol sa Quran na napapaloob rito, mga magulang, mga kapatid, ay gagantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo yung pagtingin natin sa ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, pakikinig natin, isa sa buhay natin, ihahatol natin sa pamumuhay natin ng banal na Quran, ay gagantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagsusumikap na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yan ang karama, yan ang biyaya na hatid na ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na napapaloob sa banal na Quran. At binanggit din ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito yung tijaratan lan tabur. Ito yung kalakal mo na kung saan kailanman, kapatid, hindi mawawala sa sarili mo. Hindi mawawala sa pamumuhay mo dito sa daigdig, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Tayo kung minsan lahat tayo, maaari tayo, karamihan sa atin ay nagtitinda, mga businessman. Ngunit sila ay nagsusumikap sa kanilang mga trabaho na maibenta nila yung kanilang mga kalakal, dahil kapag hindi nila naibenta yung kalakal na yun, maaaring malugi sila. Maaaring malugi yung pinaghirapan nila. Kaya kung minsan pinag-iisipan nila paano nila maibebenta, paano sila kikita dun sa kalakal na binili nila, kailangan maibenta na nila upang makinabang sila sa kalakal na yun. Ngunit pinalimbawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sahaba. Dahil ang mga sahaba ay ganito rin yung trabaho nila. Sila ay nagbebenta, sila ay bumibili, at sila ay nagbebenta. Inalimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung kayo ay magnanais ng tijara, tindahan na kung saan hindi mawawala sa inyo, kabilang dito ang pagbabasa ng Quran, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Anong niwika ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Innal ladina yatluna kitab Allah. Sila yaong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagbabasa ng Quran. Wa aqamus salah. At sila ay patuloy sa pagtayo ng mga pagdarasal. Wa anfaqu mimma razaqnahum. At sila ay gumagasto, nagbibigay mimma razaqnahum, sa mga bagay na ibinigay namin sa kanila, sabi ni Allah, sirra wa alaniya. Sekreto man o hayag ang kanilang pagbibigay, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur. Sila ay nagnanais ng kalakal na kailanman hindi mawawala sa kanila, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong isipin, kapatid, na yung bagay, yung oras na may aalay mo sa pagbabasa mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kakulangan ito. Magiging kakulangan ito sa pagsusumikap mo na makuha mo yung rahman ni Allah, yung biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo yun isipin, kapatid. Mag-alay ka ng oras sa pagbabasa mo ng Quran, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, kahit ikaw ay nagtatrabaho, kahit ikaw ay nagtitinda, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil yung biyaya na ibibigay ni Allah sa bawat isa sa atin ay bago pa man tayo ipanganak, kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay sayo na yan. Nananatili na yan sayo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kapag kagustuhan ni Allah na gawin kang mayaman, magkakaroon ka ng kotse, magkakaroon ka ng sarili mong bahay, itatawfik sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang pag-iisip. Bibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang pag-iisip at pagsusumikap na makuha mo yung ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo na itinatakwil mo na lahat na ng oras mo ay nasa dunya. Mag-alay ka ng bagay na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa sarili mo. Dahil ito yung para sa sarili mo. Yung kayamanan mo, yung pinagsusumikapan mo, na asawa mo, anak mo, hindi yan sa iyo kapatid sa pananampalatayang Islam. Dadating yung panahon na lilisanin mo din ang mga yan. Ngunit itong ating sinasambit sa araw na ito, ito yung inaano sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, advice ni Allah na tijaratan lan tabur. Kalakal lang hindi mawawala sa iyo kapatid sa pananampalatayang Islam, na ito yung bagay na sasama sa iyo sa kabilang buhay. Ito yung bagay na sasama sa atin sa ating mga libingan, lalong-lalo na ito yung bagay na makakatulong sa atin sa kabilang buhay. Liwaffiyahum ujurahum, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagkakaloob namin sa kanila ang biyaya ng kanilang pagsusumikap, sa kanilang pagbabasa ng Quran, pagsasagawa ng sala, at pagbibigay ng kawanggawa, sikreto man ito o hayat, wa yazidahum min fadlihi. Lalo pa namin dadagdagan sa Kanya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga biyaya namin sa Kanya. Huwag kang matakot kapatid sa pananampalatayang Islam. Magtiwala ka lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin mo yung mga asbab. Gawin mo yung pagsisikap. At ipagkatiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang resulta. At huwag mong palalagpasin yung mga katuruan na sinasabi sa iyo ng hadith ng mahal na propeta sa salam at ang banal na Quran na kahalagahan ng mga ito, mga magulang, mga kapatid. Nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sa salam, "Law farra ibn Adam rizquhu la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Sabi ng mahal na propeta sa salam, kung naisin man ng anak ni Adam, natakasan niya yung biyaya na ibibigay sa kanya ni Allah, la adrakahu rizquhu. Sasalubungin siya ng kanyang rizq, ng biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama yudrikuhu al-maut, kahalintulad ng pagsalubong sa kanya ng kamatayan. Ito yung paniniwala na itinuturo sa atin ng ating relihiyong Islam, na kailanman hindi mamamatay ang bawat isa sa atin hanggat hindi niya matamasa ang rizq na ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang biyaya na ibibigay sa iyo ni Allah, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo makain yung lahat ng sayo, hindi mo mainom yung lahat ng nasayo, hindi mo masakyan yung lahat ng nasayo, hindi mo matirahan ang bahay na ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag natapos ang talaan na ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, dadating na yung ajal na kung saan ilisanin mo na ang mundo dito. Kaya mga magulang, mga kapatid, pahalagahan po natin ang mga ayat, talata ni Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit ng ating mga ulama na napapaloob sa Quran na may mga katawagan, ang mga revelasyon, ang mga ayat na ibinabasa sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at dito sa mga katawagan, pangalan ng mga ayat na ibinabasa sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtuturo din sa atin na pahalagahan sa ating mga sarili. Alam niyo mga magulang, binanggit na ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang banal na Quran ay aalagaan ni Allah mula sa mga pagbabago. Ngunit ang problema, ano ang problema dito mga magulang? Ang problema ay naaalagaan ba natin ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga sarili? Ito yung isipin natin. Nasa atin ba ang banal na Quran ang pagpapahalaga dito mga magulang, mga kapatid? Oo, si Allah aalagaan niya. Walang makakasira sa banal na Quran. Mula sa pagbabago nito dahil marami ang nakakabisado ng Quran. Ngunit mga magulang, ang problema sa bawat isa sa atin, nasa atin ba ang banal na Quran? Nasa sarili ba natin? Nasa puso ba natin ang pagmamahal mula rito? Nakabilang ito sa mga itatanong sa atin ng mungkar pati ng nakir. Ang mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala sa libingan
kung papaano natin pinahalagahan ang pagbabasa, pagsasabuhay ng banal na Quran. Kabilang ito sa itatanong sa atin, kapatid, ilan na yung edad mo? Allahu Akbar. Ilan na yung edad natin, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ilan yung mga taon na dumaan sa atin? Nabibigkas ba natin o nababasa ba natin ang talata ni Allah? O hanggang doon lang tayo sa pagbigay ng mga komentaryo sa mga bagay na hindi naman bagay sa atin, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Pumapasok agad tayo sa mga usaping pang-ulama. Ngunit hindi natin naiisip na napag-iiwanan tayo sa bagay na itatanong sa atin. Ano ito, mga magulang? Itatanong sa atin kung papaano mo pinahalagahan ang Quran, ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan ang itatanong sa iyo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ilan sa atin na hanggang ngayon nagsasala, hindi niya mabigkas ng maayos, mabasa ng maayos ang suratul Fatiha. Hindi niya mabigkas, hindi dumating sa kanya ang buwan ng Ramadan, hindi siya nakakapagtilawat ng Quran. Bakit? Dahil hindi siya nagkaroon ng pagsusumikap na mabasa niya ang banal na Quran, ang ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin natin na nais natin pumasok sa paraiso ni Allah na hindi sa atin nakita ang pagsusumikap, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Unang katawagan na dapat natin ilagay sa ating mga kaisipan. Unang binanggit ni Allah na pangalan ng ayat na ibinabasa sa mahal na propeta sa salam ay tinatawag na Al-Quran. Ito yung pinaka-masyhur. Ito yung pinakasikat na kilala natin kung ano yung mga ayat na ibinabas sa mahal na propeta sa salam, tinatawag na Al-Quran. Anong dalil? Sabi ni Allah, inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itong Quran na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi lillati hiya aqwam. Nagsisilbing gabay sa mga tao sa pinakamainam nitong kaparaanan. Pinanggit ni Allah ang pangalan ng talata na ibinabasa sa mahal na propeta sa salam na Al-Quran. Kung iisipin natin, mga magulang, kung ano yung kahulugan ng Quran sa lugha, sa Arabic, mga magulang, mga kapatid, ay kinuha sa salitang qira'atan wa Qur'anan. Pagbasa, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangalan pa lang ay pagbasa, ngunit ikaw ay hindi ka marunong magbasa. Ipinaalala sa iyo na kabilang sa pangalan ng Quran, Al-Quran, qira'a. Babasahin, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngunit dumaan sa iyo ang mga araw, dumaan sa iyo, mayroong kang mata, mayroong kang bibig, mayroong kang tenga. Ngunit hindi ka nagkakaroon ng pagsisikap sa pagbabasa. Matutunan man lamang kung paano basahin ang Quran. May mga tao, mga magulang, mga kapatid, na hindi biniyayaan ng paningin. Ngunit iniisip niya, nagkakaroon siya ng pagsisikap na pag-aralan kahit sa pamamagitan na lamang ng pakikinig. May mga hafid na bulag. May mga taong natutong magbasa ng Quran kahit hindi nila nakita yung ayat sa pamamagitan ng pagdinig. Merong mga taong mga pipi, hindi nila mabigkas. Ngunit alam nila kung paano basahin ang Quran. Merong mga taong mga bingi, ngunit nakayanan nilang magbasa ng Quran sa pamagitan ng paglagay ng mga sign-sign, mga magulang, mga kapatid. At ito yung igagantin pala sa kanila ni Allah. At tayo, kumpleto sa paningin, kumpleto sa papananalita, kumpleto sa pagdinig, ay hindi natin pinag-aaralan ang banal na Quran. Iyadan billah, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangalawang binanggit ng mga ulama na kabilang sa pangalan ng Quran ay Al-Kitab. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Katotohanan na ibinaba namin sa inyo ang kitab. Ito yung Quran. Fihi dhikrukum, na napapaloob dito ang mga paalala na nanggaling sa inyong Panginoon. Kitab. Kabilang sa pangalan ng Quran ay Al-Kitab. Isinulat yan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kitab. Isinulat.
ang banal na Quran upang mapangalagaan natin sa ating mga sarili sa pamamagitan ng mabuklat natin, makita natin, mabasa natin. Hindi lamang gagawin natin display. May mga tao, mashallah, napakaganda, na kung saan papasok ka sa bahay nila, nakasulat yung Ayatul Kursi, mashallah. Napakaganda yun, maganda din yun. Ngunit, ang pinaka mas mainam doon ay hindi lamang sa pamamagitan ng pag-display, mga magulang, mga kapatid. May mga masjid pa na makikita natin na kulubot na yung mga Quran nila. Aligabok na yung mga Quran nila. Bakit? Dahil ang mga taong pumapasok sa masjid, hindi naman nila binubuklat yung Quran na nandun sa loob ng masjid. Yadan billah. Kaya ito isinulat, mga magulang, mga kapatid, para magkaroon tayo ng pagsisigap na basahin natin, paano natin matututunan ang pagbasa ng mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong binanggit ng mga ulama na pangalan ng katawagan ng Quran na dito rin napapaloob yung pag-aalaga natin mula dito ay tinatawag itong Al-Furqan. Pag narinig natin yung Al-Furqan, ito yung tafriq wal haqqi wal batil. Ito yung pagbubuklod natin sa mga kabutihan at sa mga kasamaan. Ibig sabihin, dapat lahat na maririnig natin na ayat na tumutukoy sa paghatol ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay-bagay, yun ang paniniwalaan natin. Kung ano yung sinabi ni Allah na tama, yun ang kukunin natin. Kung ano yung sasabihin ni Allah na mali, yun ang iiwanan natin. Bakit? Dahil ang Quran na binansagang Al-Furqan, ay siya yung nagpahiwalay mula sa tauhid at shirk. Nagpahiwalay sa mga mabubuting muamala at mga masasamang pakikitungo. Siya ang nagtafrik ng mga pagsisinungaling at pagsasabi ng katotohanan. At dapat natin itong paniwalaan sa mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dito yung dahilan upang mapangalagaan natin ang mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga sarili. Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, luwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagbaba ng Al-Furqan. Ito na naman ang tinutukoy dito sa Al-Furqan. Ito yung Al-Quran. Ala abdihi, sa kanyang mga alipin, liyakuna lil 'alamina nadhira, upang magsilbing itong paalala sa lahat ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itong Al-Furqan ay mga bagay na kung saan dapat gawin nating pamantayan, batas sa buhay natin ay ang banal na Quran, na kapag narinig natin kung ano yung hatol ng banal na Quran na kaya naman natin isagawa, ay gawin natin upang mapangalagaan natin ang Quran sa ating mga sarili. Pang-apat na binanggit ng mga ulama na kabilang sa pangalan ng Quran ay tinatawag na ad-dhikr. Ibig sabihin ng dhikr, ito yung pag-aalala. Ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kami ay ibinaba namin ang dhikr. Ito yung Quran. Pangalan na naman ng Quran, al-dhikr wa inna lahu lahafidhun. At kami ang mga ngalaga sa dhikr na ito, itong Quran na ito. Kaya, mashallah, kabilang sa mga miracle ng Quran ay pinangangalagaan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakamali. Sa lahat ng mga taong nanghahamak sa banal na Quran ay hindi pinagtatagumpay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinawag itong dhikr, ay pinapaalala sa atin yung mga naunang mga kwento ng mga propeta, yung mga kwento ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kwento sa kasalukuyan, kwento sa hinaharap, kwento sa libingan, kwento sa araw ng paghukom, kwento sa paraiso, at kwento sa impyerno, ay ipinaalalahanan tayo ng banal na Quran. Kaya gawin natin paalaala sa ating mga sarili na kapag tayo ay nasa bahay, halimbawa, magpapahinga ka, hindi ka rin lang naman marunong magbasa ng Quran dahil hindi ka nagkaroon ng oras mula rito. Gawin mo na palagi kang nakikinig ng mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Imbis na ang gagawin mong tugtog ang mga musika na ipinagbawal sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, gawin mong ang palagi mong pinapaandar sa bahay mo, mula sa mga radio mo, sa mga speaker natin sa loob ng bahay natin, yung mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga ayat na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid, mga magulang, ito ay gamot sa ating mga kalooban. Mula sa sakit ng kalooban natin, mula sa sakit, mula sa kibr, mula sa pagmamalaki, mula sa pagsisinungaling, lahat ng mga sakit ng puso, ang gamot nito ay ang pakikinig, pagbabasa, pagsasatuhay ng mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway igawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon tayo ng pagmamahal mula rito. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li jami'il mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن والاه. Binanggit ng ating mga ulama yung mga bagay na maaari nating matamasa sa pagkakaroon natin ng pagmamahal sa banal na Quran. Una dito, mga magulang, mga kapatid, annahu sabilul husul a'la darajat min al-fil jannah. Kapag ikaw ay nagkaroon ka ng pagsisikap pagmamahal sa Quran, kabilang ito sa magpapataas sa iyo sa antas mo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa hadith ng Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ni Allah, na sinabi ng mahal na Propeta sallam, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaq warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Sabi ng mahal na Propeta sallam, sasabihin sa taong nagmamahal sa Quran, magbasa ka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at itaas mo na yung antas mo, at magbasa ka kalintulad ng pagbabasa mo sa dunya. Dahil katotohanan na ang taas level mo, nahihintuan mo, ay sa ayat na mababasa mo. Masya Allah. Kung ang ayat mo lang na alam mo ay Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari, hanggang doon ka lang. Kaya dapat pagsumigapan natin na makarami tayo mga magulang, mga kapatid. Dahil dito nakasaalang-alang ang antas natin sa kabilang buhay. Pangalawa, annahu syafi'an li ashabihi yawmal qiyamah. Ito yung tutulong sa atin sa kabilang buhay. Inulat ng Umama radiyallahu anhu na sinabi niya, na narinig ko sa mahal na Propeta sallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sabi ng mahal na Propeta sallam, basahin ninyo ang Quran dahil katotohanan na darating ito sa kabilang buhay, natutulungan niya yung taong nagmamahal sa kanya, nagbabasa sa kanya, nakikinig sa kanya, at nagsasabuhay sa kanya. Pangatlo, mga magulang, annal mahiru ma'as safaratil kiramil barara. Bilisan natin dahil sumobra tayo sa oras. Hingin ko sa inyo ng kapatawaran, mga kapatid sa pananampalataya. Annal mahiru ma'as safaratil kiramil barara. Ang mga taong biniyayaan ng kagalingan sa pagbasa ng Quran ay kabilang sa mga antas ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Saf ng mga anghel ni Allah sa pinakamataas na antas, ma'as safaratil kiramil barara. Ang dalil nito ay mula kay Aisha radiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, alladhina yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'taw fihi wa huwa alayhi shaqun lahu ajran. Sinabi ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga taong nagbabasa ng Quran, na siya ay magaling sa pagbabasa nito, sabi ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga antas ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga malalaking anghel ni Allah, anghel Jibril, Mikail, yung mga malalaking anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa kanila. Ganon kataas yung mga antas ng mga taong biniyayaan ng kaalaman, kagalingan sa pagbabasa ng Quran.
At sila yung mga taong nagbabasa ng Quran na nahihirapan sila sa kanilang pagbabasa ng Quran. Nauutal-utal sila, ngunit pinagsusumikapan pa rin nila yung matutunan ng Quran, bibiyayaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang gantimpala. Sinabi ng mga ulama, ang dalawang gantimpala na ito yung hatid ng Quran at ito yung pagsusumikap ng alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na matutunan ang ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panguli na sinabi ng mga ulama ay annaman yahfazuhu wa ya'malu bihi min ahli Allah wa khassatuhu. Sino man yung mga tao inaalagaan niya yung kanyang pagbabasa ng Quran at isinasagawa niya ito, kabilang siya sa pamilya ni Allah subhanahu wa ta'ala at taong espesyal sa paningin ni Allah. Kahit ito lang ang isipin mo, maging espesyal ka, maging kapamilya ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman siguradong makakapasok ka sa paraiso at maiiwasan mo ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung tulad mo, yung pamilya mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung nanay mo. Ahayaan mo bang mahawakan ng impyerno? Ahawakan mo bang may taong mamiminsala sa kanila? Hindi, kapatid, wala. Hindi mo ahayaan yun. Kaya tayo nagsusumikap na maghanap buhay para hindi magkaroon ng pagkagutom yung pamilya natin. Imagine kapag ikaw ay inalagaan mo yung pagbabasa ng Quran, yung pagsasabuhay nito ay magiging pamilya ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang ka sa mga taong espesyal sa paningin ni Allah. Ano ang dalil? Mula kay Anas radiyallahu anhu na sinabi ng mahal na Propeta sallallahu, Inna Allah azza wa jal ahlina minan nas. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang mga pamilya sa mga tao. Palatila, manhum ya Rasulullah? Sinabi ng Anas, Ya Rasulullah, sino sila? Sino sila ang pamilya ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu. Sila yung mga taong Ahlul Quran. Sila yung mga taong nagmahal sa Quran. Nagmahal sa pagsasabuhay nito at pagbabasa ng Quran, hum ahlullah, sila yung pamilya ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa khassatu, sila yung mga taong mga espesyal sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway mapabilang tayo sa mga ito. Gawin natin forsa na ang buwan ng Ramadan na ito ay maging dahilan upang magkaroon tayo ng pagmamahal sa ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin natin, pakinggan natin palagi, isabuhay natin, alalahanin natin ang napapaloob sa banal na Quran na ibinaba kay mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullahu ala khairal wara, haythu amarakum bidhalika rabbukum jalla fi'ula, haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu